Stop that. Shalom. Shalom, shalom. Our Catholic Daily Bible readings for today, May 29. Is taken from 1 Peter chapter 1 verses 18 to 25. Open your Bible in 1 Peter chapter 1 verses 18 to 25. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo, na ipinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos at nasa Kanya ay muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-aasay na sa Diyos. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyong tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya't maalab at taos po sa kayong magmahalan, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak. Nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas, ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay magandang balitang ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. The Psalms is taken from awit 147. Talata 12 hanggang 20. Purihin si Yahweh, mga taga-Jerusalem, purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sion, pagkat mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang anak mo at mga lingkod, pinagpalan niyang lahat. Ginagawang mapayapa ang iyong hangganan, sa kaloob niyang trigo bibigyan kang kasiyahan. Kapag siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Singkapal ng damit tupa ng mga yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupa'y nalalaglag. Mga yelong buong buo, sinlaki ng munting bato, lumalagpak na ang lamig, di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Umiihip ang hangin at ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin, ang tuntunin mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin si Yahweh. So, Alleluia, Alleluia.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 10, mga talata 32 hanggang 45. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nasa daan sila papuntang Jerusalem, nauna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga lagad at natatakot naman ang ibang mga taong sumusunod sa kanya. Muling ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, papunta tayo ngayon sa Jerusalem kung saan ang Anak ng Tao ipagkakanulo sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan, sa ihatulad nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya ay kanilang hamakin, duduraan, hagupitin at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 araw siya ay muling mabubuhay. Lumapit kay Jesus sa mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kupang sa aking inuman ay inuman nga ninyo at babautismohan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako magpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglalaanan. Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na mga tinuturing na pinuno ng mga hintil at namumuno bilang mga Panginoon sa kanila, at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, shalom mga kapatid. Balikan po natin ang first reading ngayon. 1 Peter chapter 1 verses 18 to 25. Okay, sabi dito, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyong walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na sira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Tinalagasin ng Diyos bago pa nilikang daigdig at alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. So, ang mga pagbasa ngayon is parang unti-unti tayong ini-introduce or unti-unting ipinapakita sa atin yung parang introduction. Ito ay parang kasi sa darating na linggo ang kapiyastahan ng Corpus Christi. So, sinasabi dito ni San Pedro sa kanyang sulat na yung kung alam natin na kung ano yung ipinantubos sa atin, ang mahalagang dugo ng Panginoong Jesucristo. Kasi kung babalikan natin, why we need a Savior? Kasi babalik talaga tayo doon sa creation story na kung saan yung the fall of man doon sa Genesis chapter 3.
Yun yung hindi pwede na hindi natin babalikan kasi yun yung pinakaugat kung why there is a need that the Father has sent His only begotten Son. So babalikan natin yung salvation history. Hindi natin mapapahalagahan ang salvation history na ito. Hindi natin napapahalagahan, hindi natin makikilala ang Panginoong Jesucristo or hindi natin siya mabigyan ng halaga sa buhay natin kung hindi natin siya makikilala. Kung hindi natin alam kung why there is a need for us to have a Savior, for us to have a Redeemer. Kasi unang una, kung babalikan natin yung Genesis chapter 3, try to read it for your own, kasi ilang beses ko rin naman na ito na ibahagi. So basahin niyo po yung nakalagay sa Genesis chapter 3. Makikita natin doon na sa Genesis chapter 3 na yung sa paglikha ay ibinigay ang pamamahala sa tao at sinabihan sila that everything that is in the garden ay makakain ninyo ang anumang mga puno na nasa garden ng halamanan. Maliban doon sa isang puno, huwag na huwag ninyong kakainin. But because of the devil, natukso sila kasi kung babalikan natin doon, di ba, parang tinwist ng Diablo ang salita ng Diyos para matukso ang tao. Kaya ang lesson doon na it does not mean na kapag may mangaral sa inyo na nagsasabi ng patungkol sa salita ng Diyos, pero kung tinitwist niya ang salita ng Diyos, alam na natin kung kaninong gawain yun. Ang Diablo yun. Di ba sinasabi doon, sinabi man ng Diyos na hindi niyo makain ang alinmang puno ng bunga dito sa halamanan. Di ba? Then the conversation started. So then, natukso. Ang totoo niyan, hindi. Kung kakain kayo ay magkaroon kayo ng kaalaman. Matukso sila kasi nagangad si Eva ng kapangyarihan at sa tingin niya ay masarap ang bunga. Then nagkasala sila. Di ba ang sabi noon ng Panginoon, babalikan natin Genesis chapter 3, kapag kumain kayo niyan ay mamamatay kayo. Then indeed, namatay sila. Kaya nga kung titingnan natin, namatay sila spiritually. Kaya nga, ang isa pala sa definition ng kamatayan is yung separation. They were separated or they were driven out from the presence of God. Diba? Pero kung titingnan yun, kung makikita nyo doon, yung unang gesture ng Panginoon, prior sila paalisin ay binigyan sila ng Panginoon ng balat ng hayop para mapagtakpan ng kanilang katawan. Kasi di ba, after nila kumain, nagkaroon sila ng realization na hubad sila, din nagtagni-tagni sila ng mga dahon para itakip sa kanilang katawan. But prior sila paalisin ng Panginoon doon sa halamanan, ay binigyan sila ng balat ng hayop. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, nagpatulo ng dugo ang Diyos para mapagtakpan yung kanilang kahihiyan. Then, pinronounce yung proto-evangelium doon sa Genesis chapter 3, verse 15. Na doon pa lang nag-promise na ng magiging tagapagligtas para sa tao. Sapagkat sinasabi sa Romans chapter 6, verse 23, na for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kaya nga, then after noon makikita natin na sa Genesis pala makikita na natin na from time to time they are offering the blood of animals or animals for their temporary atonement. Kasi yung every year yun yung ginagawa nila. Nag-aalay sila, di ba? Nagkaroon sila ng pag-aalay ng hayop para mapagtakpan yung magkakaroon sila ng atonement, tinatawag. So, challenge din yan sa inyo kasi kung babalikan natin, sobrang haba nun. Yan.
challenge din sa inyo for you to read also kung totoo ba itong sinasabi ni brother. Balikan niyo po doon. Then makikita natin yung mga typology doon, mga prefigurement na ipinapakita sa lumang tipan. Especially yung isa na doon is yung si Abraham, nung inutusan siya ialay ang kanyang anak na si Isaac doon sa bundok ng Moriah, ay instead na si Isaac yung kanyang ialay, ay nagpadala ang Diyos ng isang tupa na nasabit ang mga sungay sa mga sanga ng isang puno. Then instead na si Isaac ang ialay, ay yung tupa na ipinadala ng Diyos ang siyang inialay ni Abraham. So yun ay paglalarawan, pagbabadya ng gagampanan ng Panginoon Kristo. Na instead tayo yung mamatay para sa ating kasalanan, ay nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo. Di ba kaya sinabi doon ni John, sa John chapter 1 verse 29, sabi niya, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Kung babalikan natin ang Old Testament, makikita natin doon na ang dugo ng kordero na walang kapintasan, yun yung inaalay. At pagdating sa bagong tipan, ang Panginoong Kristo ang siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Yung sinasabi sa John chapter 1 verse 29. Na nung papalapit siya kay John, ay tinawag siya, ipinakilala siya ni Saint John the Baptist sa mga tao, sa kanyang mga alagad na, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Then lalo pa nating maintindihan, sapagkat nung nagkasala ang tao, ay yung mga dugo ng hayop or dugo ng mga kambing or ng baka ay hindi makasasapat para hindi na sila mag-alay palagi ng dugo ng hayop para sa katubusan na ng kanilang mga kasalanan. Kasi kung babasahin natin doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, sinasabi roon na ang sabi ni Propeta Eli, ni Sacerdote Eli, sabi niya, kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring may mamagitan sa kanila ang Diyos. Ngunit kung ang tao ay magkasala sa Diyos, sino ang mamamagitan sa kanila? Walang magiging karapat-dapat. So that is why the grace of God, yun yung grace ng Panginoon. For by grace, di ba sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 na kinakote lagi ng mga ibang sekta, pero hindi nila binabasa yung verse 1 to 2 and then the following verses. Yun yung grace ng Panginoon, wala tayong ginawa doon. Ang Diyos ang nag-initiate ng naisugo niya ang kanyang bugtong na anak para sa katubusan natin. Kasi walang magiging karapat-dapat na kapag magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring may magitan sa kanila, si Yahweh. Pero kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang karapat-dapat mamagitan? Sino ang magiging tagapamagitan? Walang magiging karapat-dapat. So, kaya nga kung ang Panginoon, isinugo, John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him might not perish but might have everlasting life. Kaya nga, isinugo ang Panginoon Kristo. Nagkatawang tao siya. So John chapter 1 verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And without Him, nothing is created. Then sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. At sinuportahan ito ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8 na magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin.
Kasi walang magiging karapat-dapat na tao. So therefore, hindi pwede na tao lamang ang Panginoong Kristo. Hindi pwede na purely human siya. Kasi basahin natin sa Colossians chapter 2 verse 9 ha. Nasuporta ito sa Philippians chapter 2. Actually mga kapatid, I have shared this several times, but inuulit-ulit natin kasi parang ulit-ulit, araw-araw din nilang inuulit-ulit na sinasabi na ang Panginoon Kristo ay tao lang. Dito, verse 9, Colossians chapter 2, verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. So despite na nagkatawang tao siya, sa kanyang pagiging tao ay taglay-taglay niya pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Inubad niya lang yung katangian ng pagka-Diyos kasi paano siya maihandog sa krus ng Kalbaryo? Paano siya mamatay sa krus ng Kalbaryo kung hindi niya tatanggalin yung katangian niya, yung pagiging niya. Di ba? So, yun yung sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9 and then sa Philippians chapter 2 verse 5. Christian. Ibang topic yan, Christian. Si Christian. Okay. Si Christian, sabi ni Christian, Exodus 20 verse 3, huwag kang kakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Okay. May video ako dyan, Christian. Hanapin mo na lang dyan sa profile ko. So, we are talking, Christian, about salvation history na. So, yun yung mga kapatid. So, kung tao lang ang Panginoon Kristo, hindi siya magiging karapat-dapat. At yung sinasabi kanina sa 1 Peter chapter 1, alam natin kung anong ipinantubos sa atin. Ang mahalagang dugo ng Panginoon Kristo. Kaya nga doon sa Acts 20:28, the church of God that was purchased by His own blood. So, tinubos tayo ng dugo ng Panginoon Kristo. Sapagkat kung tao lang ang Panginoong Kristo, mga kapatid, hindi siya makakwalify doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25. Hindi siya maaring magiging tagapamagitan doon sa atin at sa Diyos. Of course, i-quote ng mga anti-Jesus na hindi nagsumasampalataya sa Panginoong Kristo, na Diyos ang Panginoong Kristo, yung John 8:40 at saka yung 1 Timothy 2:5. Yun yung i-quote nila, yun yung babanggitin nila. Yun yung tatakbuhan nila, mga kapatid. Pero let us remember, ito, how many times ko na ito na-share, pero maganda rin pa ulit-ulit para inuulit-ulit din nila kasi yung kuha nila, yung kasinungalingan nila. So we are reversing their lies. Ang John 8:40, yun lang yung i-quote nila. Pero kung babasahin mo yung John chapter 8 verse 40, maintindihan mo na ang John chapter 8 verse 40 ay nagsasaysay na kung bakit babatuhin nila ang Panginoon Kristo sapagkat ipinapantay ng Panginoon Kristo ang kanyang sarili sa Diyos, which is supported by Philippians chapter 2 verse 5 to 8. And then yung John chapter 8 verse 58, sabi niya, before Abraham was, I am. So lalong nagalit ang mga Hudyo. Bakit alam nila na yung titulo na yun na inangkin ng Panginoong Kristo ay iyon po yung titulo na ipinahayag ng Diyos kay Moses doon sa Mount Sinai. Sa Exodus chapter 3 verses 14 to 15. Di ba nung nagtanong si Moses kasi inuutusan siya na magbalik siya doon sa Exodus sa Egypt para palayain yung kanyang bayan. Nagsabi siya, kung tatanungin nila ako kung sino ang sino ang nagsugo sa akin, ano ang sasabihin ko? Sabihin mong sinugo nga ni ako nga, na ako'y si ako nga. Kaya naintindihan ng mga Hudyo yung John chapter 8. Kaya kapag yung ministro mo ay ang ikinukot lang sa'yo na verse is verse 40 lang, but you are not letting you to read the entire chapter of John chapter 8, then tinitreat ka or dinadaya ka ng iyong ministro. Kasi ang konteksto nun is pinapakilala ng Panginoon Kristo ang kanyang sarili ng pagka-Diyos.
Mamaya tapusin ko muna to Christian, babalikan. Si Christian sabi niya, Exodus chapter 20, huwag kang gagawa ng para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis, manang anumang anyong. Okay, sa Exodus chapter 20, verses 3 to 5. Okay. Nasa itaas o sa langit o nasa iba ng lupa o nasa ilalim ng lupa. Okay. Yan, si Christian. May video ako niyan, Christian. Ihanapin mo na lang doon sa profile ko. Mag-comment ka doon para mag-usap tayo doon. So, ipinapahalagan natin si Christian, mga kapatid. Do itong topic na yan ni Christian ay alam nyo ba na gas-gas na po yan. At kapag ikomprontahin natin si Christian ay hindi yan tatagal. Pero Christian, may other topic ako na tinatalakay. So, you can wait after I finish. So, mga kapatid, kung ang Panginoon Kristo ay tao lang, ang dugo niya, na katulad ng binabanggit din sa 1 Peter chapter 1 verse 18 at saka doon sa Acts 20:28 ay walang magiging kabuluhan. Hindi ka maliligtas ng Panginoon Kristo kung tao lang siya. Kahit umanib ka pa sa iglesyang ipinangalan sa Panginoon, na hindi ka maliligtas noon. At yung dugo na kanyang ipinantubos, kasi kung tao lang siya, walang halaga yung kanyang dugo. Kasi hindi siya makukwalify doon sa 1 Samuel 2:25. At sinasabi sa sa Psalm 49 verse 7, sa Psalm 49 verse 7, makikita natin doon na ang sinasabi sa awit 49 verse 7 to the following ay ganito, mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible. Hanapin niyo, ha. Awit 49. Okay. Okay, sabi dito, hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapapasatlak. So you see? So kung tao lang ang Panginoon Kristo, ay hindi na ako bibilib. Hindi ako sasampaltaya sa Kanya. Kasi yung magiging nonsense. Di ba? Doon sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short to the glory of God. So kung tao ang Panginoon Kristo, yung dugo niya, i-contaminated din ang kasalanan. Yun yung sinasabi sa Psalm 51, verse 5, sa Miserere ni King David. I am a sinner even when my mother conceived me. So, ang Panginoon Kristo, kung tao lang siya, therefore contaminated din siya sa kasalanan. So, yung dugo niya na sinasabi sa Acts 20:28 at dito sa 1 Peter chapter 1 verse 18 ay walang saysay para sa atin. So that is why there is a need that God need to be, we will take a human form na magkatawang tao. Yun yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14, then sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, then sa Colossians chapter 2 verse 9. Kaya nga, may babala or may consequences ang tawag sa mga tao na hindi na-recognize ang Panginoong Kristo nagkatawang tao na dumating sa laman or naging tao, ay ito po ang sabi ng Panginoon. Sabi dito, sa 2 John verse 7, sabi dito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, ayaw nilang kilanlin na si Jesucristo'y dumating bilang tao, ang ganong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. So you see, so kung hindi mo kinikilala ang Panginoon na naging tao or nagkatawang tao, ay mapapabilang ka sa pagiging Antikristo. So you see, magdaraya at Antikristo. Paano yun? Yung sinasabi nga sa John 8:40 kanina, yun yung tatakbuhan nila, at saka Philippians chapter 1 Timothy 2:5. Basahin niyo yung John chapter 8.
to understand the Bible, you need to understand it in its entirety, mga kapatid. Hindi pwede you have to choose only verses katulad ng kinukot ni Christian. Alam mo, Christian, yung mga kinukot mo, yung sa Exodus chapter 20, verses 3 to 5, gasta-gas na po yan. Hindi yan mag-stand ng ilang bugso ng usapan. Ang pag-intindi, yung gagamitin na John 8:40 lang, yung Philippians 2:5 at 1 Timothy 2:5, yet hindi nila sasabihin or ipapabasa sa iyo o ipaintindi sa iyo in the entire context of John chapter 8. Then, paano nila ito i-reconcile yung verse 14 ni St. John no sa prologue niya? Sa prologue niya sa John chapter 1 verse 1 to 3 and then sa verse 14. How can they reconcile it? Dapat i-reconcile nila yan doon, mga kapatid. Hindi nila pwede paglaban-labanin si St. John sa kanyang sarili. Or else, ang lalabas is parang sinasabi mo na olyanin si St. John at mali-mali. Hindi niya alam yung kanyang sinasabi. The same with sa 1 Timothy 2:5. Kung gagamitin mo yan, na sinulat ni San Pablo kay Timoteo is parang ginagamit mo rin, pinag-aaway-away mo rin si San Pablo sa kanyang sarili. Sapagkat siya rin ang nagsulat ng Colossians chapter 2 verse 9 and then yung Philippians chapter 2, siya yung nagsulat sa mga taga-Filipos. Very clear sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Then Colossians chapter 2 verse 9 at maging sa Titus chapter 2 verse 13. Ano sinasabi sa Titus? Nasabi doon, siya rin yung sulat doon. So, for us, sabihin na sinasabi ito sa 1 Timothy 2:5, tao, this sa verse 40, tao, sabi daw, taong Panginoon sa Kristo. There is no problem with us. Kasi, alam natin na tao sapagkat nagkatawang tao ang Panginoong sa Kristo. He take the human form for Him so that He can offer Himself for our redemption. Kasi kung tao siya, hindi siya makakwalify doon. Ulitin ko ulit lagi. 1 Timothy 2:5 and then yung sa Psalm 149 verse 7 to the following. Kung tao lang siya, mga kapatid, hindi kanya matutubos. Kahit umanib ka pa sa iglesyang ipinangalan sa kanya, no way. Sorry to say, yung dugo niya walang saysay. Kasi kung tao lang siya, contaminated din yung kanyang dugo ng kasalanan. Katulad ang binabanggit sa Psalm 51 verse 5. Sa Titus chapter 2, mabasahin natin. Sa Titus chapter 2 verse 13, sabi dito, habang inihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yan, mga kapatid. Hintay natin na mahayag ang pinagpalang araw ng ating Panginoon ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, tinawag sa ni San Pablo na Diyos. Overwhelming yung sulat ni St. Paul. Versos doon sa i-quote mo na 1 Timothy 2:5 is we can reconcile that sa other passages of the scripture kung bakit tao siya. Kasi nagkatawang tao siya. Naging tao siya. Okay. So, sa gospel ngayon, yun nga, kasi malapit na ang Corpus Christi this coming Sunday. Pupunta ang Panginoon sa Kristo sa Jerusalem, natatakot yung ibang mga alagad. So, natatakot sila kasi neutral. Rebellion yun, sedition yung ginagawa nila kasi pinapakilala sa mga tao na hari, di ba? Natural, may current king during that time. Ang imperyo ng Roma, may hari sila, si Herodes. Ang gobernador during that time is si Pilato. So, yung ibang mga alagad natatakot kasi papunta nga sila sa Jerusalem. So, andun yung mga itong nagtalo-talo sila kung sino yung ang magkapatid si Santiago at saka si Juan. Ayan po, San Lorenzo po. Nagtalo-talo ang mga alagad. Nagtalo-talo sila kung sino ang pinakadakila sa kanila at nag-request na yung dalawa na upo sila sa kanan at saka sa kaliwa.
So, uupo sila sa kanan o kaliwa. Ngayon, nagaano sila, nagalit yung ibang mga alagad. Kasi very may secure na yung dalawa yung kanilang position. Kasi they are thinking na ang Panginoong Kristo ay mag-establish ng earthly kingdom. Kasi natural galing siya sa bloodline ni King David. Of course, they are thinking na re-establish ng Panginoon ang Davidic kingdom. So kung babasahin natin to, nagtalo-talo sila. And then kung babasahin din natin yung sa Luke chapter 24, di ba, makikita natin yung sina Cleophas, yung pumunta sila sa Emmaus. Ano sinasabi nila? Siya pa naman ang inaasahan namin. Di ba? At even yung mga tao doon sa linggo ng palaspas, makikita natin doon, ano sinasabi, di ba? Nagsigawel ang mga tao. Nung pagpasok niya sa Jerusalem, Hosanna sa anak ni David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Yung Hosanna pala, ang ibig sabihin nun, Lord grant us salvation. Of course, alam natin kung ano yung tinutukoy na nakaligtasan sa oppression ng Roman Empire during that time. Then yung mga sumisigaw na Hosanna to the King, sa anak ng Diyos, sila rin yung sumigaw ng ipako siya sa krus. Bakit? Andun yung frustration, andun yung disappointment. Akala namin, sabi niya, akala namin ililigtas kami. Maybe they are thinking that the Lord Jesus Christ will do the same na katulad nung ginawa ni Moses. Nagpakita siya ng himala at mga kababalaghan para palayain ang kanyang bayan, para palayain na Parao ang kanyang mga kababayan sa Egypt. Pero makikita natin doon sa gospel ngayon, Mark chapter 10, verses, tingnan natin, Mark chapter 10, 32 to 45, na ang paraan ng Panginoon ng pagliligtas sa atin is different from our human thinking. Di ba? Ano yung kanila gusto? Akala nila, siguro nag-iisip, of course, nag-iisip sila that the Lord Jesus Christ, kasi wala naman siyang sundalo, anong ganyang gagawin? Maybe He will perform miracles and wonders before the empire of Rome na nakakasakop sa kanila during that time. Maybe they are thinking like that. Pero pagdating nila doon, tapos, ipapako pala sa krus. Basahin niyo, balikan niyo yung gospel ngayon. Di ba yun yung sinasabi ng Panginoon? At yun yung hula. At saka yun yung sinabi sa paliwanag kay St. Joseph, di ba, sa kanyang panaginip, sa Matthew chapter 1, verse 21 to 23, for He shall save His people from their sins. Hindi niya sinabi, for He shall save His people from the Roman Empire. Hindi niya sinabi, kundi from their sins. Yung expectation nila, yung reality versus expectation, yung parang ganun. Di ba? Yung inaasahan nila ganito, parang mga delivery sa parcel. Yung ganda-ganda sa picture, parang katulad ng asawa ko, ang ganda-ganda sa picture, yung dumating is basura na pantalon. Nag-order siya, ang mahal, 400 yata yun. Tapos dumating yung delivery niya is basura. Hindi na kami nag-complain. Wala na saysay. Of course, nag-complain siya doon sa nag-dealer. Pero wala na. Tapos na, binasura na lang namin. Alangan namin pamigay mo yun sa iba, di ba? So, expectations versus reality. Yun yung expectation nila na they think the Lord Jesus Christ will deliver them from the hand of the empire of Rome. Pero sinasabi sa Matthew 1:21 to 23, for He shall save His people from their sins. So, kasi yung sanhi ng kanilang, kung titingnan natin, yung kasaysayan nila, they are always scattered, dispersed from their land because of their sin. So ito muna yung i-deal ni Lord sa kanila. Then makita natin, kung tutusin, kung titingnan natin, makikita natin. Di ba? Actually, later on, na bumagsak ang imperyo ng Roma, na wala ang imperyo ng Roma sa kanila. Di ba? Kasi ang paraan ng Diyos is different from yung paraan natin.
Yun yung gusto nila, iniisip nila si Moses. Sigurado iniisip nila yun. Habang sumisigaw sila, Hosana sa anak ni David. He is greater, pagbuhay siya ng patay, nakapagpadilat sa mga bulag, nakapagpalakat sa mga lumpo. So therefore, he can do greater than Moses. Pero iba, sabi ng Panginoon, iba, he will suffer greatly. At yun naman talaga yung inihula na sa kanya noon pa man sa Isaiah chapter 53, di ba? So, sapagkat ang sinasabi sa Isaiah 55 verse 8 and 9, makikita natin na yung sabi ng Panginoon doon na, my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. So, yun yung hindi nila maintindihan. Kaya nagtalo-talo sila, nag-iisip na sila kung sino yung pinakadakila sa kanila. Sino yung pinakadakila sa kanila? Ito na nga, naggalit sila sa dalawang magkapatid. Kasi sinisecure na ng dalawa na makaupo sa kanan at makaupo sa kaliwa. O, hindi ano mangyari doon sa 10? Ano sabi ng Panginoon? Hindi dapat ganyan kayo. Hindi dapat kayo kung sino ang magiging una. If you want to be, sabi sa Mark chapter 10 verse 45, ito yung pinaka-memory verse natin dapat ngayon. Sabi dito sa Mark chapter 10 verse 45, memory verse natin ito sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So, katulad ng ating Panginoon is dapat maglingkod tayo. Sabi niya rito, ulitin natin, sapagkat naparito ang anak ng tao upang maglingkod, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So you see, yun yung layunin ng Panginoon. Kaya nga, ialay ng Panginoon ang kanyang sarili. Yun yung sinasabi sa Acts 20:28, the church of God that He purchased by His own blood. Of course, ang Lamsa Translation takbuhan ng Inc. 1914 kasi yun yung pabor sa kanila. Pero yung Hebrew chapter 1 verse 8 sa Lamsa Translation ayaw nila tanggapin. So mga kapatid, hindi pwede na tao lang ang Panginoong Kristo. Overwhelming actually, nagiging tao, nagkatawang tao, dumating sa laman. Kung tao na siya, dapat hindi nagagamit ng ganung mga termino. At hindi siya makakwalify ang Panginoong Kristo. Kung tao lang siya, hindi siya makakwalify. Ang kanyang dugo ay walang magiging kabuluhan para sa atin. So that is why, that is the grace of God, there is a need to send His only begotten Son for our salvation. Yan mga kapatid, hindi pwede, hindi siya makukwalify doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25. And then doon sa Psalm 49. Kasi sinasabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya sinasabi din doon sa Hebrew chapter 9, ayun yung part ng reading sa darating na linggo, siguro basahin nyo rin, pero yung verse 22, sapagkat walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubuo ng dugo. So kung ang dugo ng Panginoon Kristo, kung tao lang ang Panginoon Kristo, ay hindi makasasapat ang kanyang dugo para matubos tayo sa ating kasalanan. So kung tao lang siya, purely human, wala siyang divine origin, hindi siya Diyos na nagkatawang tao. So walang saysay yung kanyang dugo. Hindi makatutubos sa atin. Hindi siya papasa doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25 at saka sa Psalm 49 verse 7 to 8. Then sa Acts chapter 20 verse 28 at saka dito sa Mark chapter 10 verse 45. That is why yun yung grasya ng Panginoon, yun yung grasya ng Diyos na isinugo niya ang Panginoong Kristo para matubos tayo sa ating mga kasalanan, para ma-restore yung broken relationship natin sa Diyos. So, mapapahalagahan mo lamang yung paghahandog ng Panginoong Kristo, yung kanyang dugo,
ang Panginoong Jesucristo, bakit siya dumating, kung ano, alam mo yung reason kung bakit siya dumating. Kasi, kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring may mamagitan. Pero kapag magkasala ang tao sa Diyos, sino ang mamamagitan? That is why isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Yun yung typology na ipinapakita sa Genesis chapter 22. Na instead, si Isaac ang mamatay ay nagpadala ang Diyos ng tupa na nasabit ang mga sungay sa mga sara. That is why nagpinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Yun yung sinasabi sa John chapter 3. Kaya nga, yan yung sinasabi doon sa John chapter 1 verse 29 na ang Panginoong Jesucristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. That is why ang Panginoong Jesucristo siya yung Passover lamb natin. Na ang dugo ng korderong ito ang siyang sa pamagitan ng kanyang dugo ay lalampasan tayo ng kamatayan. Diba? Sa John chapter 5 verse 24 to 25 yata yun. Buksan natin sa Bible natin. Tingnan natin kung tama ba yung recollection ko. Okay, John 5:24. Mali. John 5:24 tama. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa akin ng salita at sumasampalataya sa nagsugod sa akin ay may buhay na walang hanggan, hindi na siya tulad kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So yan. So yung dugo ng Panginoong Jesucristo, ang dugo na siyang kordero ng Diyos, di ba? And yung Passover, kung titingnan natin yung Passover nung sa prior ng Exodus ng mga Israelita, yung dugo ang siyang palatandaan at lalampasan sila ng kamatayan. And during the Last Supper, on the feast of the Passover, the Lord offered Himself. Di ba? Anong sinasabi niya? Take this, actually magiging gospel yan. Inihandog niya yung kanyang sarili. Siya yung kordero ng Diyos. Na during the feast of the Passover, ay itinatag niya. Kinuha niya yung sarili niya. Siya yung kordero. Na korderong pampaskwa, na sa pamagitan ng kanyang dugo ay matutubos tayo sa ating mga kasalanan, lalampasan tayo ng kamatayan. Yan yung sinasabi sa Mark 10:45, Hebrews chapter 9 verse 22 na walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. At yan din yung sinasabi doon sa Hebrews 9:22 at saka Mark chapter 10 verse 45, then yung sa Acts 20:28 that He purchased the church of God that He purchased by His own blood. Kaya nga kung tao ang Panginoon sa Kristo, hindi makatutubos ang kanyang dugo sa atin. Kasi bagsak sa doon, ma-fail siya doon sa Psalm 51 verse 5. He is also contaminated with sin. So kung tatanggihan nyo naman yun na Diyos ang Panginoong Jesucristo, mapipilitan kayo na tanggapin yung Immaculate Conception na tinatanggihan. Pero ibang topic na yun. So si Christian, diyan ka pa. Si Christian, yung bigyan natin ng karangalan naman si Christian. Bigyan naman natin siya ng pansin, hindi naman natin pwede neglect yung valid naman yung argumento niya. Valid naman yung gusto niya iparating sa Exodus chapter 20 verses 3 to 5. So kung Katoliko ka mga kapatid, kung hindi mo alam yung Exodus chapter 20 verse 3 to 5, ay isa yun sa magiging rason na iwanan mo rin yung pagiging Katoliko mo kung hindi mo alam yun. So, hinihintay natin si Christian. Christian, dyan ka pa ba? Dito pa si Christian. Okay. Si
Christian, hello Christian. So, sa Exodus chapter 20, basahin nandito si Christian. Basahin natin yung sinasabi ni Christian doon sa Exodus chapter 20. So, kailangan mga kapatid, kaya importante na ang pag-intindi po sa Bible, tinatawag na you have to understand the Bible in its entirety. Ang Bible is isa sa reason why we believe that the Bible is the Word of God because of its unity. Hindi siya kontrahan. If it seems to be there is a contradiction, it can be reconciled to other passages. Hindi siya pwede kontrahan. Or else, masisira ang credibility ng Biblia na sa isa sa rason why we believe that the Bible is the Word of God because of its unity. Hindi siya pwede kontrahan. So kung titingnan natin ang Exodus chapter 20, kinakailangan i-understand natin yung context. Ano ba yung konteksto ng Exodus? Ano ba ang konteksto nitong Ten Commandments prior binigay yung Ten Commandments? Sabi dito, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sa verse 3, Exodus chapter 20. Actually, may video na ako dyan na sinagot ko yung American guy. Ang American guy na pinalitan daw natin ang Ten Commandments nating mga Catholic. So, andun sa profile ko, meron dyan, sinagot ko, mga 10 minutes yun. Siguro actually, yun na yung sinakasagot ko kay Christian, pero pinagbibigyan natin siya kasi natural bilang pagrespeto. Pero, tinapos muna natin yung ano natin kanina. Yung sa daily, Verse 3, intindihan mo natin, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Bakit nagbigay ba ng utos ang Diyos nito kay Moses at para sa mga Israelita? Alalahanin natin na mga Israelita ay nagstay sa Egypt for almost 400 years, mga kapatid. And sa kanilang pagstay doon is very influenced na po sila sa pamumuhay ng mga Ehipsyo, na ang mga Ehipsyo na ito ay may napakaraming Diyos. So then, babalik sila sa lupang Kanaan na kanilang lupain na ibinigay sa kanila ng Diyos. Babalik sila doon. Then yung daratnan nila is mga tao na sumasamba din sa mga Diyos. Pag sinabing Diyos, kasi hindi totoong Diyos. Katulad ni Baal, halimbawa si Baal. Sino ba yung binabanggit ng mga Diyos sa Biblia? Si Baal, si Astarte, si Asyera, si Dagon, si Molech. Those are the idols being mentioned in the Bible. So kung sasabihin naman ni Christian na since na may mga larawan tayo, katulad ng larawan ni Santa Maria, ni Saint Joseph, ni Saint Michael, ni Saint Isidore, ay hindi sila makukwalify na Diyos sapagkat hindi sila namin kinikilalang Diyos. Kung kinikilala namin siya, halimbawa si Diyos Isidro, magiging Diyos-Diyosan si Isidro kasi isa lang ang tunay na Diyos ang may likha ng langit at lupa. So kung tinatawag namin si San Isidro na Diyos Isidro, is makakategorize siya na idol or Diyos sapagkat hindi siya totoong Diyos. Kung si Maria kinikilala naming Diyos, makakategorize siya na Diyos kasi hindi siya totoong Diyos. Kasi ang totoong Diyos, yung lumikha ng langit at lupa. Yun yung sinasabi sa Exodus chapter 20, verse 3. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanigbuguin mapalibugin Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ang verse 3 at itong succeeding verses hanggang 5, it refers to the idol, the images of the idol. Hi Neil Espanya, good morning. Kamusta na Neil ang Spain? So kung ang verse 3 nito, the succeeding paragraph
it refers to the images of idol. Next time na lang Roma 12 sa'yo, si Christian muna. Pero gusto ko sana malaman si Christian kung kanino siya kaanib para ma-properly address natin. Christian, anong kaanib ka ng sekta? Sino yung founder nyo? Ikaw din, Roma, tagal na kitang tinatanong. Dapat huwag kayong mahiya kung ano yung kinakaaniban nyo. Dapat proud kayo doon. Kung Neil ang sinasabi mo, yung si Christian, ang pagluhod, ang lahat ba ng pagluhod o Neil, Christian ay pagsamba? Christian, lahat ba ng pagluhod ay pagsamba? Hindi, sabi ni Neil Espanya. Pero si Christian, tinatanong ko, Neil. Tinatanong kita, bakit binabalik mo sa akin ang tanong? Kasi para maipagpatuloy ko yung ko. Sabi niya ni Christian, ano nga ba? Ano nga ba, sabi niya ni Christian. Tinatanong nga kita. Kasi sinasabi mo doon, part niya ng Exodus chapter 20, verse 3 to 5, di ba? So sinasabi ko nga sa inyo, ang pag-aaral kasi ng Biblia, ine-reconcile yan, hindi sa entirety, hindi pwede yung chose and pick lang. Chose and select ka lang, hindi ganun. Kailangan ma-reconcile natin to sa other part of the scripture or else, hindi ang Biblia ang may problema, kundi yung ating pagkaunawa. So yung verse 3 and then yung succeeding mga verses, it refers to the images of the idol. Ni Baal, ni Astarte, ni Molek, ni Dagon, at yung mga Diyos-Diyosan na daratnan nila sa Kanaan. Kung si Mama Mary, tinatawag na Diyos Maria, Diyos-Diyosan siya kasi hindi siya totoong Diyos. Baka hindi mo pa ba nabasa yung Christian, yung sa Exodus chapter 32? Na pag sinabi nilang Diyos, is they mean it. Literally, they are calling it God. Sa Catholic Church, walang ganun. Hindi namin tinatawag na si San Lorenzo na Diyos Lorenzo. Diyos Kalungsod. Diyos Pedro. Kung kinikilala namin sila na Diyos, then they will be categorized as idol kasi hindi sila totoong Diyos. Isa lang ang totoong Diyos na may likha ng langit at lupa. Hindi namin pinalitan. Sana tinawag namin Diyos Lorenzo, Diyos Kalungsod, Diyos Akotis. Idolize. So ang mga artista kasi tinatawag na idol, Diyos-Diyosan sila. Pag i-consider mo na Diyos ang isang bagay, katumbas ng Diyos, then magiging Diyos siya, magiging idol siya. Yan. Pero kung hindi mo siya kinikilala ng Diyos, he cannot be called as idol. Hindi mo pa nabasa yata yung Exodus chapter 32. Okay. Pangalawa, hindi mo sinagot yung kung lahat ba ng pagluhod ay pagsamba. Okay. Nabasa mo na ba yung Exodus chapter 7 verse 6, Christian? Okay. Nabasa mo na ba, Christian? Ayun.
Okay, Christian, nabasa mo na ba yung Joshua chapter 7 verse 6 pala? Joshua chapter 7 verse 6. Okay, hindi mo nasagot yung kung lahat ba ng uri ng pagluhod ay pagsamba. Sabi, sinagot ni Neil, hindi. Ngayon, ikalawang tanong is, nabasa mo na ba yung Joshua chapter 7 verse 6? At saka isa kasunod na tanong, lahat ba ng okay. 7. Okay. Natanong ko sa iyo, lahat ba ng pagluhod ay pagsamba? So si Neil na nagsagot, hindi. Pero hindi mo sinagot. Then lahat ba ng larawan ay makukwalify na imahe na matuturing ba na Diyos-Diyosan ayon sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5? Christian? And then, kung masagot mo yan, sasagutin mo, paano mo ito ma-reconcile doon sa Exodus chapter 25? Ng Exodus chapter 25. Then, Numbers 21 verse 4 to 9. Then, ng 1 King chapter 6. So, maybe that is by now. Time to prepare for work. Next time na lang ulit, Christian, balik ka. Napagandaan mo ng sagot yung yung tinatanong ko. Para at least masagot mo ng tama. Layo ng Christian. Sabi ni Christian, di ba sinabi, huwag kang inom ng matapang na inumin na alak. Layo ng sagot ni Christian, hindi niya sinasagot yung tanong natin. So, signing off, my dear brothers and sisters. Ayan lang po muna ngayon. Preferring to go to work na oras na po. Bye, God bless us all.